Alright, and we are back again, no? So, meron tayong another video. Well, for this video, meron tayong i-share na another method, another tricks kung paano natin i-hide yung gesture ng swipe na walang makikitang navigation bar. Okay? In default, yung button in default navigation bar, yung menu sa baba, navigation bar yan, diba? So, may dalawa tayong option dito. Actually, I am using Samsung A16 LTE, no? Then, click natin itong swipe gesture. Okay? So, ang nangyayari sa swipe gesture, ito dito sa baba, merong bar, di ba? So, pag-click natin sa more option dyan, wala silang hint. Okay? Walang hint. Hint kasi ito yung hint sa swipe gesture. So, sa is na series ng Samsung, meron silang hint doon or sa mga high-end na mga model. Okay? But for this model, wala siyang hint na nakalagay. So, hindi ma-hide tong hint. Hindi ito ma-hide. So, ang objective sa video na to is ating i-hide yan using the method nga pahiha sa pag-hide using the OTG or using the USB debugging. Okay? Kailangan nating computer. But this time, ang twist dito is hindi tayo gagamit ng PC or laptop, pero gagamitin natin yung method na yun using the ABB. Dahil hindi naman to rooted. Okay? Hindi naman to rooted tong phone na to. Okay? So, ang gagawin natin is tatanggalin natin yan kasi walang more option. Wala talagang menu dyan para matanggal tong hint na to. Ito. Okay? Tong bar sa baba. Walang option dyan. Okay? So, ang gagawin natin is tatanggalin yan. Okay? So, unang-una is kailangan nakakonek ka sa network or wifi yung phone mo. Kasi, kukonek tayo dito via wireless debugging ang gagamitan natin. Okay? Hindi USB debugging. So, wireless. Kasi, of course, di tayo gagamit ng PC. So, ang gagamit lang natin itong mismong phone. But, using the USB debugging. Another. So, yun yung una. Kailangan nakakonek ka. So, pangalawa, kailangan ka mag-download ng another third-party application na ang tawag is na Thermos. Okay? Tapos, i-install mo yung ADB. Pag i-type mo ditong ADB, ibig sabihin naka-install na ako, diba? Okay? Naka-install na ako ng ADB. Okay? So, una, since naka-install na ako, ang gagawin natin, open natin tong navigation bar. Okay? Punta tayo dito sa settings ulit, sa developer option. Sa developer option, paano ito ma-on? Just punta na lang kayo sa settings about, tapos 7 times mo i-connect yung information ng build. So lalabas, punta tayo dito sa wireless debugging. On lang natin itong wireless debugging, tapos i-click natin to. So nakalagay dito, naka-pair na ako dati, so i-unpair natin to. Forget lang natin. Okay. Back lang ulit. So ang mangyayari is, ito, meron tong parent code, IP address, at saka port. So, kapag isi-switch natin to, punta tayo sa, pwede natin itong i-close. Okay, pwede natin itong i-close ang navigation bar. Okay, navigation bar, sana yan. Okay, navigation bar. So, ang mangyayari, Thermos na lang, at saka dito. So, kapag isi-switch natin yan, okay, pag ibabalik natin to, nawawala yan, di ba? So, ang gagawin natin para pag switch natin, andito pa rin to, yan, andito pa rin yan. Ang gagawin natin, ang ADB na Thermos, ating ipapop up, ifo-float lang. So, paano natin ifo-float? Click lang natin to, long press, tapos lagay natin dyan. Okay, naka-float na, di ba? Now, so, click lang natin to, but this time nakakuling na to, no? So, atin parang i-demonstrate kung paano to ma-pair. Okay, punta tayo dito, pair. Yan, meron tayong IP address kasi dahil nakakonect tayo sa Wi-Fi, diba? And of course dito, sa ADB, sa Thermos, pag set ADB, tapos pair natin, tapos itong IP address ng ating 492.168.20.
173 yung port, tapos 43515. Tapos i-enter natin dyan, pairing ko nilabas itong 752618. So, ang mangyari, not running starting TCP. So, demons successfully paired. Okay, successfully paired. So, na-paired na. So, ang gagawin natin dito, ano ba nangyari? Uy, nawala. Na-off yung debugging. Okay? Kasi ang nangyayari, naka-paired na. Ulitin natin. Since naka-paired na tayo, no? Ating itatry connect. I-connect natin. Hindi na tayo dyan. Kasi na oy, pair and successful. So, ulitin lang natin. Pero try natin i-connect kung gagana. ADB connect. Kasi naka-pair na tayo. ADB connect. Yung IP address 192.168.20.173. Yung port na 40513. Okay, connected. So, yan, nakalabas sa Android system. So, ibig sabihin, goods yun gani ha. Kanina, currently connected. So, connected to this wireless, no? Nakakonect na tayo sa wireless. So, since nakakonect na tayo, meron na tayong authority, meron na tayong connection sa ating mismong Android phone, sa ating phone, na kung saan is pwede paganahin na natin yung ADB. Okay? Kapag ilagay na itong devices, makita na yung nakakonect tayo sa device natin, di ba? Ito yung device na nakakonect natin, di ba? So, ang gagawin natin, pwede na tayo mag-command ng ADB, but meron tayong ginawa nitong notes para hindi na tayo mag-type pa kasi medyo mahaba to eh. So, copy lang natin to. Okay. Copy lang natin yan. So, balik tayo sa Thermos. Okay, paste lang natin dito. Itingin to sa baba, merong hint, no? Paste natin to. Itong full ADB shell setting for global policy immerse that fall equals to all. So, tatanggalin yan. Pag i-enter natin yan, yun policy false, nagana. So, try natin to iba. Iba na wala na. Okay, punta tayo. Halimbawa, sa dito. So, wala na makita na hint, diba? Wala na yung hint. Okay? Wala na yung hint. Although, meron dyan, pero pag i-scroll natin, unlike kanina, diba? Always nakalagay doon. Diba? So, again, punta tayo, gamit tayo ng iba. Ito, picture. Diba? Wala ng hint. Diba? Wala na. Lalabas lang yun, ganyan. Pero pag ano, diba? Diba? Wala na. Yung hint. So, pag ibalik natin yun, ulitin lang natin, ito yung code para mabalik. Punta lang ulit tayo doon sa, ito. Itong code na to, ito yung command ng ADB shell setting global policy calls null para mabalik ulit natin, di ba? So again, punta tayo dito. Pwede natin yung i-clear para so paste natin ulit. Paste. Enter. So babalik na yan. Hindi na yan mawawala. Okay? Di ba? Nakalagay na, di ba yung hint? Nakalagay always na visible. Unlike kanina. Okay? So open natin yan. Naka always visible, di ba? So again, yun. Ulitin lang natin yun. I-copy lang ulit natin to. ADB shell setting global policy control. Immerse of all asterisk. Lahat nito. Kakopy lang natin to. Huwag mo na i-type kasi mas mahaba talaga. So, balik tayo dito sa Thermos na naka-float. So, paste na natin. Or pwede natin itong full screen. Paste natin dyan. And i-enter natin. And ito, makita dyan. Kapag i-scroll natin dyan, di ba nawawala na? Aga. Yun. Yun yung simple way. Diba? Yun lang, pinaka-simple lang. Wala lang yung hint. Punta na tayo sa navigation bar. Sa navigation bar, although makita na ganyan, no? Pero, unlike kanina na always na-visible na. But by doing this method, medyo na-hide natin. Na yung hint na disable natin. Okay? So, again, babalikan natin yung mga steps kung paano gagawin. Kailangan nakakonect tayo sa internet. O I mean sa wifi kasi by wireless natin gagawin. So, pangalawa is i-on natin yung developer option. Tapos,
Punta tayo siya wireless debugging. Ifo-float natin tong Thermos. Okay? Paano tayo mag-install ng Thermos? Doon tayo sa Play Store, download na yung Thermos. Tapos install itong ADB. Okay, Android tools yan. Meron pag i-type niyo ng ADB, merong command diyan para ma-install. Follow niyo na lang. Okay? So, again, hindi to naka-route kapag ilagay natin yung SU. So, walang route. No issue program on this device. So, Thermos doesn't not supply tools for routing. So, information about routing, diba? So, hindi to routed, diba? Dito naka-route. So, ibig sabihin, ano lang siya, normal lang. So, again, pinaka-simple lang using the ADB, diba? Yun. This is how you will remove or hide hand. Although naka-dyan, pero using this method na medyo nawala na yung hand, diba? Yun yung pinaka-way. Na medyo, ano naman din yun, kapag na-Facebook ka, diba? So, merong hand, diba? Okay, that's it. And I hope that you learn for the simple steps. Peace out. Ooh.